Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa play-in tournament. Charlotte Hornets vs Kupunan ng Miami Heat na pinangunahan ni Coach Erik Spoelstra. At dito nga si Charlotte Hornets mga ropa, sobrang init din ang kupunan nito na pinangunahan nga nila Melo Ball. At actually nga yung first fight nito ay sobrang lethal pati yung mga bench players. Sobrang lakas nga nitong team na to ng kupunan ng Charlotte Hornets. Pero dito nga sa game na to mga ropa, napakagandang laban, intense na naging laban, bakbakan talaga ang dalawang play-in teams na to. Pero doon nga sa dulo mga ropa, nagkaroon ng game winning shot itong sila Melo Ball para bigyang panalo ang kupunan ng Charlotte Hornets at sila na ang umabante sa play-in tournament. Dito nga mga ropa ang senaryo kaya sobrang importante at intense ng laban na to. Magkalaban nga dito ang number 10 at number 9. Number 9 ng Charlotte mga ropa, kaya home court nila gaganapin ang play-in tournament na to. Samantalang number 10 naman ang kupunan ng Miami Heat. If ever na manalo ang kupunan ng Charlotte in this game na to, ay aabante na sila sa play-in round. Kung saan ay hinihintay nila ang matatalo sa Philadelphia at Orlando Magic. Kung sino ang matalo sa dalawa mga ropa ay lalabanan ng Charlotte Hornets. At kung sino na ang manalo doon mga ropa, yun na ang magiging number 8 seed at kakaharapin naman ang kupunan ng Detroit Pistons na number 1 sa Eastern Conference. Napakaganda at intense nga ng laban na to mga ropa. Doon nga sa dulo ay na-foul dito itong si Tyler Hero. Kitang-kita natin 2 puntos lang ang kalamangan dyan ng kupunan ng Charlotte mga ropa at 3 free throws ang tinake dito ni Tyler Hero. At masakla para si Charlotte ay 3 free throws na napasok dito ni Tyler Hero mga ropa, kaya nabigyan kalamangan niya ang kupunan ng Miami Heat. At dito na nga pumasok mga ropa yung game winning play na ginawa dito nila Melo Ball mga ropa. Dumire-diretso siya papunta doon sa may ring at nakapag-convert siya dyan ng pinaka-clutch na tirada dito sa play-in game na to. Basket is good. At eventually nga mga ropa, napangawakan ng kupunan ng Charlotte Hornets sa kalamangan hanggang dulo at sila nga ang umabante sa next round ng play-in tournament. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, iisa-isa at ihimay-himay natin ang nakakabilib na diskarte doon sa dulo na ginamit ng kupunan ng Charlotte para manalo at sipain na ang kupunan ng Miami Heat at mag-advance na sa play-in tournament round. Ito ang game analysis at breakdown. Charlotte Hornets vs kupunan ng Miami Heat play-in tournament. Sobrang intense na laban. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito nga tayo magsimula sa may 4th quarter na to. 5 minutes na natitira sa may 4th quarter. 102-97 ang score. Kitang-kita natin mga ropa, lamang pa ng 5 puntos dyan ang kupunan ng Miami Heat. At na-open pa nga sila dito sa may top of the key mga ropa. Yun nga lang, mintas sa tirada dito ng Miami. Nakapitalize yan ng kupunan ng Charlotte Hornets. Miles Bridges mga ropa dito sa may fast break. Napakagandang finishing ang ginawa. Pumasok ng tirada mga ropa, may kasama pang foul. At na-convert naman dito ni Miles Bridges ang bonus free throw. At makikita natin dito si Conkinipol mga ropa ay nasa bench ng kupunan ng Charlotte Hornets. Hindi na siya masyado nagamit dito sa may 4th quarter at pati doon sa overtime na nangyari. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, good defense na ginawa dito ng kupunan ng Charlotte. Nag-turnover dito ang kupunan ng Miami Heat mga ropa, kaya napunta sa Charlotte Hornets sa possession. At sa possession ng Charlotte mga ropa, ang gandang balasa ng bola ang kanilang ginawa na bumalik yung bola dito kay Lamelo Ball mga ropa. Yun nga lang, sayang, mintes ang tirada dito ni Lamelo. Nakuha naman ni Musa Diabate dyan yung offensive rebound mga ropa at na-foul siya dyan, kaya nagkaroon ulit ng another possession dito ang kupunan ng Charlotte Hornets at nagkaroon ng alley play kaagad doon sa may ilalim mga ropa. Miles Bridges na naman ang nag-finish ng alley play na yan, kaya nagkaroon ng 5-point swing ang kupunan ng Charlotte, naging all 102 bigla ang score. At possession dito ng kupunan ng Miami Heat mga ropa, good defense ulit ang ginawa dito ng Charlotte na outside lang yung bola mga ropa, pero bola pa rin ang kupunan ng Miami Heat. At sa bola dito ng Miami mga ropa, nagpunta sila kay Andrew Wiggins. Ang gandang pihit ang ginawa dito ni Andrew Wiggins mga ropa, sabay pukol ng 3-pointer sa harapan ni Miles Bridges. Pumasok ang 3-pointer niya ni Andrew Wiggins para bigyan 3 puntos sa kalamangan dito ang Miami Heat. At after nito mga ropa, Jaime Jaquez Jr. naman na nagmando ng bola mga ropa at nahanap niya ulit si Andrew Wiggins doon sa may same spot. Same result mga ropa, 3-pointer na naman ang napasok dito ni Andrew Wiggins. Basket is good. Kaya naging 108-102 ang score mga ropa. Wala na 3 minuto ang natitira sa big game. Lamelo Ball mga ropa, ang gandang pagmamando ng bola, sabay ang gandang balasa din ng bola ang ginawa dito ng Charlotte at eventually nakapasok din sila dito ng 3-pointer. Pero sa possession dito ng Miami Heat mga ropa, 3-pointer ang kanilang inattempt. Mindes yan. Nakuha naman ni Khalil Ware ang bola, kick out niya ng bola papunta kay Tyler Hero at ang pangalawang attempt mga ropa ay pumasok na para sa kupunan ng Miami Heat. At sa pagkakataon na to mga ropa, nung naswingan ng bola si Miles Bridges, another one mga ropa,
Pumasok na naman ang 3-pointer dito ni Miles Bridges. Puro 3-pointers nga ginagawa ng dalawang kupunan na to mga ropa, at si Grant Williams ay nag-attempt din ng left side corner 3-pointer. Pero nagmintes yan mga ropa, at na-foul nila dito si Jaime Jaquez Jr. na nagkaroon naman ng isang free throw. Isa lang ang napasok niya na free throw mga ropa. Kaya naging 112 to 108 ang score mga ropa. Wala nang 30 seconds na natitira sa mid-game mga ropa, 4 na puntos pa ang kalamangan dyan ng Miami Heat. Parang imposible na to mga ropa kung titignan. Pero ang ginawang play dito ng kupunan ng Charlotte Hornets, gumamit sila ng pick and pop gameplay. Pero yung bola ay pinasa kay Miles Bridges, buti nga nagkaroon ng extra pass dito, papunta kay Brandon Miller. At sobrang clutch 3-pointer ang ginawa dito ni Brandon Miller mga ropa, pumasok yan. Kaya isang punos na lang ang kalamangan dito ng Miami Heat. Ngayon mga ropa, punta tayo sa possession ng kupunan ng Miami Heat. Napakagandang inbounds play na ang ginawa nila papunta kay Tyler Hero. Yun nga lang pinake niyan, tira, easy 2 points sa sana to doon sa Milan. Pero eventually na foul naman niya si Tyler Hero mga ropa, at nag-make siya ng 2 free throws. Sure ball si Tyler Hero sa may free throws mga ropa, kaya nabigyan niya ng 3 puntos sa kalamangan dito. Ang kupunan ng Miami, segundo na lang ang natitira sa may game. Ngayon mga ropa, bola ulit ang kupunan ng Charlotte Hornets. Inbounds play mga ropa, mabilisan lang. Kobe White nag-relocate dito sa may left wing 3-pointer. At kahit na contested 3-pointer yan mga ropa, walang pakialam dyan si Kobe White. Pinanis niya ang depensa dito ng kupunan ng Miami Heat. Sobrang clutch 3-pointer na paso dyan ni Kobe White mga ropa, kaya naging tablado ang laro mga ropa. Nagpalitan ng bomba ang dalawang kupunan, clutch shots sa clutch shots, basket is good para kay Kobe White. Nagkaroon pa naman ng tirang oras dito mga ropa, halos 8 seconds pa ang natira. At nagkaroon inbounds play dito papunta kay Tyler Hero. Binaba niya yung bola mga ropa at sinay sa pang-defender at gumamit ng screen sa may babaw. Top 3-pointer ang pinakawalan dito ni Tyler Hero mga ropa, pero tira niya naman yan. Yun nga lang sayang ang nagmintes sa tirada dito ni Tyler Hero. Kaya all 140 natapos ang regulation mga ropa, nagkaroon ng overtime sa game na to. At nagkaroon nga ng overtime mga ropa, jump ball nakuha ng kupunan ng Charlotte Hornets. At ang unang play na sinetap nila sa may overtime, split action play, off the ball screen papunta kay Kobe White mga ropa. Contested 3-pointer pa din ang nagawa dyan ni Kobe White, kaya nagmintes. At sa possession dito ng kupunan ng Miami Heat mga ropa, napakagandang balasa ng bola ang kanilang ginawa. 3 players na nagbalasa ng bola mga ropa, at eventually nag-end up yan, open 3-pointer. Sayang nga lang mga ropa, nagmintes. Ang tirada dito ng kupunan ng Miami Heat, open na pa naman. At sa possession dito ng kupunan ng Charlotte Hornets mga ropa, Brandon Miller, isa pa sa magaling na player ng kupunan ng Charlotte Hornets, ay naggamamit ng screen dito sa may ibabaw. At sa screenplay na yan mga ropa, kitang-kita natin napakagandang turnaround fadeaway jumper ang ginawa dito ni Brandon Miller. Yan ang kauna-una ang puntos sa kupunan ng Charlotte Hornets dito sa may overtime, at nagawa yan ni Brandon Miller, basket is good. At sa pagkakataon na to sa possession ng kupunan ng Miami Heat, ang nangyari, kumat dito si Jaime Jaquez sa may gitna mga ropa. Mabibitawan pa nga dito ni JJQ yung bola mga ropa, pero top fadeaway jumper ang kanyang ginawa. Nagpalitan ng puntos ang dalawang kupunan mga ropa, kaya di kita natindigan pa rin ang laban pag bumukas ng overtime. Yun nga lang mga ropa ang ginawa dito ng kupunan ng Charlotte Hornets. Napakagandang balasan na naman ng bola mga ropa, at sa balasan na yan nag-end up ang bola sa kamay dito ni Miles Bridges mga ropa, at pumasok ang tirada dito ni Miles Bridges, basket is good. Kaya naging 119 to 116 ang score. Napangawakan ng 3 puntos kalamangan dito ng kupunan ng Charlotte Hornets. 3 minuto na lang halos na natitira sa may overtime. At after niyan mga ropa, LaMelo Ball naman gumamit ng screen sa may ibabaw. Sabay open 3-pointer sa may top of the key, pero hindi basta top of the key. Sobrang layo niyan mga ropa. Pero yun nga lang, mintes ang tirada dyan ni LaMelo Ball. Mintes yan mga ropa kasi sobrang layo. At nakapitalize siya ng kupunan ng Miami Heat mga ropa. Napakagandang off the ball cut ang ginawa dito ng kupunan ng Miami Heat. Naiwanan dito si LaMelo Ball mga ropa, sumubok lumaws out yung ilalim doon sa may depensa. Yun nga lang, uli na ang lahat. Nagkaroon na ng layup dito ang kupunan ng Miami Heat, kaya natapyasan na lamang sa 1 puntos ang kalamangan dito ng kupunan ng Charlotte Hornets. Ngayon mga ropa, possession ulit tayo ng kupunan ng Charlotte Hornets. LaMelo Ball ang mayakong ng bola. Kinailangan niya ng screen sa may ibabaw para maiwanan yung primary defender. Ang masaklap dito sa Miami Heat mga ropa, naka-drop defense dito si Kelly Oubre, yung sentro nila mga ropa. Kaya freely, libreng nakapagmando ng bola si LaMelo Ball sa bigit na. At hindi niya na hinintay na close out dito si Kelly Oubre mga ropa. Binato niya kaagad yung alley play, at ang tendency outcome niya, nagkaroon ng easy 2 points dito ang kupunan ng Charlotte Hornets, basket is good.
Sa possession na Miami mga ropa, heto, nag-commit ng foul ang kupunan ng Charlotte Hornets. At after nyan mga ropa, ganun pa din naman. Another possession, Tyler Hero mga ropa gumamit ng perimeter jumper. Yun nga lang mga ropa, mintes sa tirada dito ni Tyler Hero at nakapitalize ulit yan ang kupunan ng Charlotte Hornets. Pagka-swing ng bola papunta kay Miles Bridges, one shot fake ang kanyang ginawa. Lipad yung primary defender, napilitang lumausad yung defender doon sa may ilalim, pero napakagandang up and under move. Reverse layup ang ginawa dito ni Miles Bridges. Pumasok yan mga ropa, kaya lumobo sa 5 puntos sa kalamangan dito na kupunan ng Charlotte Hornets. At sumubok nga ulit dito ng magandang play ang kupunan ng Miami Heat mga ropa. Again, Tyler Hero na naman ang may hawak ng bola dito sa may tirada. Yun nga lang again mga ropa, mintes nagkaroon ng back-to-back misses itong si Tyler Hero. Kaya 123-118 pa rin ang score mga ropa. Yun nga lang, paubos na ang oras, hindi yan mahaba. 1 minuto na lang ang natitira sa may overtime. At sa pagkakataon na to mga ropa, napakagandang depensa ang ginawa dito ng kupunan ng Miami Heat. Napigilan nila at force into the turnover ang kupunan ng Charlotte Hornets. At dahil dyan, nagkaroon sila ng panibagong possession. Good penetration naman ang ginawa dito ng Miami mga ropa, wala ng play yan, individual skill set, pasok ang tirada sa may drive. At ito mga ropa, bola ng kupunan ng Charlotte Hornets, LaMelo Ball mga ropa, binantayan sa may ibabaw. Pero again, wala ng play, individual skill set, napakagandang pihit ang ginawa dito ni LaMelo Ball at naitira pa niya yung sobrang hirap na tira dyan. At pumasok pa yan mga ropa, sobrang clutch 2-pointer ang ginawa dyan ni LaMelo Ball, basket is good. Naging 125-120 ang score mga ropa, 5 puntos pa ang kalabangan dyan ng Charlotte Hornets. Yun nga lang, segundo na natitira sa may game. At ito na mga ropa, inbounds play ng kupunan ng Miami Heat. Good defense na ang ginawa din ni Brandon Miller mga ropa, top shot na yan para kay Tyler Hero. Yun nga lang, clutch jeans mga ropa, pumasok pa ang tirada dito ni Tyler Hero. Kaya natapyasan ang kalamangan dito ng Charlotte, 2 puntos sa lamang, 125-123 ang score. At inbounds play ng kupunan ng Charlotte Hornets mga ropa, natrap dito sila LaMelo Ball, na double team siya. At doon sa pasa niya mga ropa, na-stealan sila dito ng kupunan ng Miami Heat. Pumesto kaagad si Tyler Hero sa may 3-point area mga ropa, at sa tirada niya sa may 3-point area, na-foul siya dito mga ropa. At dahil diyan, nagkaroon siya ng 3 free throws. At may isang free throw mga ropa ay walang minitis dito si Tyler Hero. Clutch free throws ang kanyang ginawa. At dahil nga diyan, napangawakan na ng Miami Heat ang kalamangan, 126-125 ang score. Sa isang iglap mga ropa, nabaliktad ang kalamangan. Kanina 5 puntos na ang kalamangan ng Charlotte Hornets. Ngayon mga ropa, lamang na Miami Heat, segundo na lang ang natitira sa may game. At dito na pumasok yung inbounds play kay LaMelo Ball mga ropa, na iwanan niya dito yung primary defender. Ang bilis ng primera dito ni LaMelo Ball, dire-diretso siya papunta doon sa may ring para sa layup. At dahil yan ang pangawakan ng kupunan ng Charlotte Hornets sa kalamangan, sumubok pa nga dito ng fast break ang kupunan ng Miami Heat. Yun nga lang, na-block na sila dyan ang kupunan ng Charlotte Hornets. At eventually nga mga ropa, nanalo na dito ang kupunan ng Charlotte. Sila na ang aabante sa may play-in tournament round. Laglag ang kupunan ng Miami Heat. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa napakagandang laban na to sa pagitan ng dalawang kupunan? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, opinion, magkwentuhan tayo.